Minsan kailangan lang talaga natin ng tiyaga. Pero syempre pag may tiyaga, may nilaga. So good day. So mayroon tayo itong Aerox version 1. So yung kanyang issue, mayroon siyang error 12. Okay, so magto-troubleshoot tayo ngayon. Ayan. So antabayanan nyo lang yung gagawin natin. Paano natin ma-solve yung error 12 na yan. So anong nangyari sa kanya, ayan, nagre-redondo pero ayan, pero napuputol. Ayan, so mamaya susolve natin kung paano natin susolve yan. Ayaw magtuloy ang redondo. Ayan o. Okay, so baklasin mo natin yung kanyang mga connected dyan, CKP, yung socket sa stator o yung ECU. Hey guys, so ito binuksan ko yung kanyang alternator. So tinarget kong buksan yung CKP kasi yung Aero 12 ang tinatarget nun ay CKP sensor. So siyempre maraming connected dun sa Aero 12, pero siyempre una nating i-check yung CKP or yung kanyang socket dito sa kanyang alternator, yung karamihan nasusunog. So pinapalitan ito ng AdPro or mga ceramic or anumang klaseng mga matitibay na socket kapag ito ay nasunog. Yun yung paraan, para kasi hirap hanapin yung ganitong socket na original at hirap magdugtong. So ang pinakamabilis na paraan kapag nasunog to, yung ginagamit yung AdPro or yung mga ibang pro na tawag doon. Okay, so ngayon binuksan ko, wala naman siyang sunog. Ayan, so ibig sabihin kung walang sunog ito, wala siyang kinalaman doon sa error 12. Okay, so pupunta tayo dito sa CKP. Itong CKP, meron tayong pan-testing na tools para makita natin kung sira ito or hindi. Kasi kapag wala tayong pan-testing ito, kailangan pa natin gumamit ng ibang mga parts or brand new para matesting natin kung talagang itong sira. Pwede naman yon. Pero kasi pagka usapang Yamaha kasi original, pag binili mo yung buo to kasama yung stator o itong alternator, ang mahal ng buo nito, around 5,000 plus na yata to or 6,000 plus, di ko na alam ang presyo nito. So ngayon, meron namang nabibili mga aftermarket na CKP, same lang din naman original, bumibitaw lang din naman, mabilis ang aftermarket, ganun din naman, subok naman na yan, umaabot din siya ng buwan bago masira. So okay lang din naman tayo gumamit ng mga aftermarket. Ayun, so ngayon papakita ko sa inyo paano mag-testing ng CKP. Then after na testing natin ng CKP, papakita ko na sa inyo paano mag-testing ng ECG. Ayan yung karamihan tinuturo sa training, yung ECG paano natin iti-test na connected dito sa CKP. Kasi nakaraan, tinuro natin yung ECG lang, input saka output. Ngayon papakita ko sa inyo connected siya dito sa CKP. Ngayon pakita ko sa inyo yung tools ko na ito na binubuo. Ayan, so soon ilalabas natin to sa market. Sa mga gustong mag-avail nito, pwede naman kayo magpa-reserve, para minabibili naman sa online, sa Shopee or sa Lazada nito. Nasa 1.4, 1.8, 1.5 ganon. Pero sa akin guys, sobrang sulit ang presyo, mas mura. Ayan, so gagawin lang natin dito, pakita ko sa inyo, i-on ko lang. So dapat kapag ino-on to, nakasalpak yung ating CKP, yan yung original niya. So sinalpak ko dito yung CKP sensor, dapat hindi siya iilaw. Yung 1, 2, 3, 4 na yan, yung tatlong pula at isang blue. Yung blue para doon sa pulsar at yung tatlo para doon sa hole 1, hole 2, hole 3. So dapat hindi siya iilaw kapag ino natin yung switch. So testingin natin guys, pakita ko sa inyo kung sira yung CKP or hindi. Okay, so dapat patay siya. Ayan, so kagaya nyan, umilaw agad siya. Ibig sabihin may clue na tayo na may problema yung kanyang CKP. Papakita ko sa inyo guys yung bago kapag off at pag on natin na ano yung yung reading or ano yung light ng buo. So ito may makita kayo, may mga 00 na yan. Yan guys yung connected dito sa CKP at connected yan mamaya pag nagtesting tayo doon ng ECG. Papakita ko sa inyo para malaman natin kung ang sira yung ECU. Kasi minsan ayaw mag-start o kaya gumagalaw-galaw lang yung magneto, hindi tumutuloy. So may kinalaman din yun, minsan nasusunog doon or minsan sa loob ng ECU. So meron tayong pan-tester nun para malaman natin kung sira o hindi. Ngayon, nakita natin na umiilaw yan, so sira yung CKP na yan. Mag-testing tayo ngayon ng aftermarket na brand new, na tingnan natin kung ano magiging reading. Okay, so ito naman, kapag kahit sira siya, kapag nilagyan ko siya ng magnet, makikita nyo naman na katulad nito, wala nga siyang kuryente dito. Ayan, namamatay siya. Ayan, kumukunik siya, namamatay. Pero bumabalik dito sa isa, ganun din, bumabalik. Ito, wala na, hindi na namamatay. Yung isa, ay hindi na namamatay. Okay.
So, testingin natin ng bago. Okay guys, so ito yung bagong CKP sensor, ayan. So aftermarket lang yan, pero subuko na yan guys na working talaga siya. Ayan, karamihan ng kinabitan ko niyan, hindi naman nagluloko, tagal naman, taon naman na. So tingnan nyo guys ha. Ayan. So, inon ko natin. Ayan. Okay, ulit. So ito yung CKP, ito yung socket na kasaksak. So pag inon natin yung kanyang switch, itong pang tester natin na CKP. So napansin nyo, hindi umilaw yung mga, ayan o, yung mga LED na yan o. Ayan. Ayan. Ngayon, ano natin, testingin natin, lagyan natin ng magnet. Pakita ko sa inyo yung nangyayari kapag nilalagyan natin ng magnet yan, okay? So, lalagyan ko ng magnet yung sensor. Sorry. Hindi naabot ang magnet. Ayan, kita nyo, umilaw. Isa pa. Bila. Hindi ka na makita yung ilaw eh. Ayan guys, katulad nyan, brand new siya. Ayan o, brand new siya, pero nakita nyo agad umiilaw. Ibig sabihin, itong bago na to guys, sira din siya. So hindi natin siya pwede ikabit dun sa motor, kasi hindi rin siya andar. Kuha ng, dapat kasi kapag ino-on off natin yung kanyang switch, ayan, dapat hindi sa ilaw, so tama naman. Pero pag nilagyan natin ng magnetic, dapat pag tinesting natin, dapat mamamatay siya. Ganoon din dito, dapat mamamatay siya pag tinanggal ko yung magnet. Ngayon hindi siya namatay, ibig sabihin sira din tong bago. So hindi lahat ng bago good din guys, kaya dapat meron tayong pan-tester. Mamaya kasi pinalitan nyo ng bago, malito na kayo, bago naman, ba't di pa rin umandar? So mahalaga pa rin na meron tayong pan-tester. Okay, so may sira to guys, tong bago na to. Tetesting pa tayo ng isang bago. Okay guys, so ito yung another na aftermarket. So papakita ko ulit sa inyo paano siya testingin, okay? So naka-off yung kanyang switch. So i-on ko ngayon siya. Ayan. So pag on natin, makita nyo mayroon lang siya ditong voltage na yan 00. Pero hindi rin siya umiilaw. Ibig sabihin, possible good din tong isa na to. Ngayon, tetestingin natin. Papakita ko sa inyo guys yung kanyang resulta. Okay? Okay. So ito na lang, ganyan. So lalagyan ko siya ng magnet. Ayan, tingnan nyo maigi. Kita nyo umilaw. Pagbitaw ko patay, yun yung blue na yun yung pulsar, yung para sa kuryente. Itong pangalawa, ito yung para sa injector. So on, patay. Yung pangalawa, on, patay. Yung pangatlo, on, patay. Yung pangapat, on, patay. So dapat ganyan ang CKP. So ito good to, aandar to guys pag kinabit natin dito sa kanyang alternator. Ngayon ikakabit natin to at testingin natin kung confirm na aandar yung CKP. Okay? Okay guys, so yon, kinabit ko na yung bagong CKP. Yan, buksan ko muna ilaw. Yan. So nandun na siya, yung bagong CKP natin. So ito, tinesting natin. So yan. Yan guys, umaandar na siya. Ayan, off natin. Start ulit. Then yung sa panel niya, okay yan bro, kahit hindi naglo-loading. Okay lang yan. So yan o, wala na siyang error 12. Then napupustart na siya. Okay, so pwede siyang palitan na CKP lang, basta meron kayong mga pan-testing. Ito kasing tools na ginagawa ko guys, may pan-testing ng ECU, may pan-testing ng ECG, may pan-testing ng CKP, at may mga pan-testing ng fuel pump. Marami to guys na sakop itong tools na to. So papakita ko sa inyo guys doon naman sa isa na yun kung paano siya nakakapag-read. Okay, so okay na to guys yung motor na to. Bubuin na natin itong mga radiator, itong mga cover, then good na siya. Okay, so ito pala yung pan-tester natin ng ECG. Yung output, siyempre yung input nakakabit, yung output sasaksak lang natin tools natin na to. Ayan. So makikita nyo siya ngayon, nakalagay dito ay 00 volts kasi naka-off pa yung motor natin. Okay, so ito makikita natin yung kanya nag-alternating current. Kung ano ba yung lumalabas doon na current sa bawat pin, kasi 3 pin yan. So para makita natin kung talagang may problema sa loob ng ECU. So ito,
Aerox S ABS. Okay. So every time na magpo-start tayo, babago natin yung posisyon ng kanyang magneto. So papakita ko sa inyo guys, on natin yung mag-resulta muna. Ayan, so pag kunya makikita nyo, mariread nyo yun. Ayan, may nakitang 13.3 volts, 13.2, 13.3, 13.4. So ayun siya. Ngayon, ipo-start ko siya. Ayan, pag po-start natin, so tingnan natin yung magiging reading. So makikita nyo guys, nag-reading dyan yung pangalawa 12.8. Ayan o, yung pangatlo 13.4. So 12.8 yung tinitingnan natin kung saan siya nakaposisyon yung kanyang sa CKP, kasi may mga paa yung CKP na yon. So 12.8, ibig sabihin yung gitnang pin na yon, good siya, lumalabas yung 12.8 na voltage. Ayun siya. Ngayon iikutin yung magneto ng konti. Ayan, abantin natin konti. Ayan. So tingnan natin ngayon. Ito guys, mas maganda kasi kapag tinetesting nyo, nakikita nyo naman yung ilaw ng CKP. So ngayon hindi ko may pakita yung ilaw ng CKP kasi hindi ko pa siya na i-connect. Kapag kasun, gagawin ko siya ng connection doon sa CKP para itatap na lang siya. Okay. So ayan siya. Ngayon, ginalo ko yung kanya magneto. Tingnan nyo ulit magiging voltage kung saan mapupunta. So yung naging reading 12.8, 13.4. So hindi ganong nagalaw. So ikutin ko pa ng isa. Ayan. Okay, so po-start ulit. So makita nyo, nandun naman sa kabila. Good naman yung kabila, 12.8 din. Okay, so ito 12.8 na. 12.8 na. Ito na lang ang kailangan natin mapa 12.8. Okay, so ikutin ulit natin yung magneto hanggang makita natin kung good ba yung mga pin. So tatlo lang naman ang pin natin na kinukuha. Ayan. So 12.8 ang lumalabas na voltage yan. Okay, so yan 12.8. 12.9 pa siya oh. Good. Ibig sabihin, kapag nakuha mo yung reading na 12.8 sa bawat pin na yun na lumalabas doon, ayan, so gamit yung tester natin ito. Ibig sabihin, good yung ating ECU. Okay, good rin yung ating CKP. So makikita din natin ito may kulong. Ngayon soon, makikita nyo isang video naman na konektado sa CKP habang tinetesting natin. Makikita nyo kung saan yung umiilaw at saan sa connected dito. Okay, so pinakita ko na sa inyo guys yung kalagayan ng ECG, kung ano ba yung output na lumalabas doon, anong voltage. Okay, so sana guys may natutunan kayong konti dito sa aking video, and good day sa ating lahat. Bye bye.